Anaka POV. Kinabukasan ay maaga ako nagising. Upang ipagluto ng breakfast si Elias. Nasa kitchen ako abala sa pagluluto ng almusal, nang biglang may yamakap sa aking baywang, napasinghap ako dahil sa gulat. Pumihit ako para tingnan kung sino si Elias pala. Elias, sambit ko sa pangalan niya. Anong ginagawa niya dito? Paano siya nakakababa mag-isa, at masyado pang maaga? Paano ka nakababa gayong naka-wheelchair ka? Tanong ko sa kanya. Si Edward tinulungan niya ako bumaba, tinawagan ko siya kanina. Saka masarap pa ang tulog ni Leo. Ani nito. Nanatili siyang nakayakap sa aking baywang, habang ako ay nagsasangag ng kanin. Sweetie, nagluluto ako hindi ako makakilos ng maayos. Ani ko. Ang sexy mo talaga. I love your waist. Wika nito at lalo pa niyang pinulupot ang braso nito sa aking baywang, mula sa aking likod. Sinandal niya ang ulo niya sa aking likuran. Sweetie, magpakasal na tayo. Malumanay na sabi nito. Sinandok ko ang sinangag, at nilagay sa malaking plato. Humarap ako sa kanya, nanatili naman siyang nakayakap sa akin, lalo niyang siniksik ang mukha niya sa aking tiyan. Sweetie, ano ba yung ginagawa mo? Nakikiliti ako. Natatawang saway ko sa kanya. Sobra kasi kitang na-miss, biruin mo 3 taon tayo nagkahiwalay. Tigang na ako sayo, 3 taon kaya ako walang ano. Aray. Daing niya. Paano tinuktukan ko nga siya sa ulo niya? Buti nga at wala na ang benda na nakabalot sa ulo niya, magaling na din kasi ang sugat sa ulo nito. Ang bibig mo. Ano ka ba, baka may makarinig sa'yo, nakakahiya. Saway ko sa kanya. Wala naman tao. Ani nito habang kinakamot ang ulo nito. Alam mo, ikaw ang pilyo-pilyo mo talaga, kahit saan ang bibig mo hindi mo makontrol. Sambit ko at pinagdilatan siya ng mata. Sorry sweetie, kasalanan mo, sayo lang naman ako nagiging pilyo. Dagdag niya pa. At bakit ko naman naging kasalanan, over? Mataray na saad ko. Because you're driving me crazy. Malamyos na boses nito. Magtigil ka, malibog ka lang talaga. Wika ko at kinalas ang kamay niyang nakayakap sa baywang ko. Hamalakhak naman siya ng malakas dahil sa sinabi ko. Daddy, saluhin niyo po, saad ni Leo at sabay hagis ng bola kay Elias. Sinalo naman niya ito, kahit naka-wheelchair pa siya ay magiliw siyang nakikipaglaro sa anak. Nandito kami ngayon sa veranda, kung saan ang malawak ng garden ng mansion. Nanunood lang ako sa mag-ama habang naglalaro, habang masaya ko silang pinagmamasdan ay napalingon ako kay Leah. Nasa gilid ito ng swimming pool nakaupo, habang ang paa nito ay nakatampisaw sa tubig. Tumingin ako ng sandali sa mag-ama ko, at naglakad papalapit sa kanya. Halatang malungkot ito, at mukhang kakagaling din sa pag-iyak. Tumabi ako kay Leah, at hinawakan siya sa braso, lumingon naman ito sa akin. Leah, kung may problema ka ay naririto lang ako. Pwede mo sa akin may kwento ang problema mo. Nakangiting saad ko. Tipid naman itong ngumiti, at muling tinuon ang paningin sa tubig. Iniwan na ako ni Ken, ate Annika, iniwan niya na ako. Siya ang lalaking gusto ko makasama at pakasalan. Umiiyak na turan nito. Kung naging maingat lang sana ako, at hindi naging pabaya. Hindi ito mangyayari. Naging pabaya ako sa aking sarili. Ayoko may kasal sa lalaking hindi ko naman mahal. Pero anong magagawa ko, pumayag na si Kuya Dom. Alam ko napipilitin din siya, alam ko naman na ikaw ang mahal niya. Galit rin ako sa kanya, dahil sa ginawa niya sa inyo ni Kuya Elias. Siya ang may kasalanan kung bakit nagkahiwalay kayo ni Kuya. Ang sama niya, I hate him so much. Malalim na paghinga ang ginawa ko. Alam mo Leah, lahat naman tayo nagkakamali, at nakakagawa ng hindi maganda. Naiintindihan ko naman si Dom, kung bakit niya nagawa iyon. Sa labis na pagmamahal niya sa akin, ay gumawa siya ng isang bagay na ikakasira namin ni Elias. Pero pinatawad ko na siya. Kaya sana ganun ka din Leah. Hinawakan ko ang kamay niya, at marahang pinisil. Tatagan mo ang loob mo, ano man ang mangyari, ay naririto kami para sayo. Saad ko at niyakap siya. Nalaman na rin ni Elias ang nangyari kay Leah at Dom. Siyempre galit na galit ito, gusto niya nang sagudin ang lalaki. Nalulungkot rin ako, dahil galit sa akin si Daddy. Hindi niya matanggap ang nangyari sa akin. Mahal ka ng daddy mo Leah.
Lahat naman ng magulang ay magagalit kung malalaman na nabuntis ang kanilang anak. Pero hindi ibig sabihin nito ay hindi ka na niya mahal. Thank you Ate Annika. 3 linggo ang nakalipas, ngayong araw ginanap ang kasal nila Leia at Dom, hanggang ngayon ay hindi pa kami nagkakausap ni Dom. Civil wedding lang ang kasal nila, at sa mansion ng Saavedra ginanap. Lahat ng bisita ay naririto sa malawak na pavilion ng mansion. Habang nakaupo ako sa silya na gawa sa stainless, ay lumapit sa akin si Elias. Nagpunta ito sa aking likuran, at dumukwang para halikan ako sa gilid ng aking leeg. Sakto naman nakatingin sa direksyon namin si Dom, habang kausap si Tito Dylan. Kitang-kita ko ang pagngisi ng labi ni Elias, at masamang tinitigan si Dom. Oo nga pala, nakakalakad na muli si Elias, sa tulong na rin sa araw-araw na therapy. Kaya ayan, nagiging maligalig na ang makong. Pansin ko rin ay lalo yatang nagiging sweet ito. Walang minutong hindi humahalik sa akin. Muling umalis si Elias sa likuran ko, at pinuntahan si Leia kung saan ito nakaupo. Niyakap nito ang bunsong kapatid, at hinalikan sa ulo nito. Bigla naman ako nakaramdam ng gutom, kaya tumayo ako at kumuha ng pagkain. Habang abala ako sa pagsandok ng pagkain, ay may nagsalita sa bandang tagiliran ko. I'm sorry, ani ng baritonong boses. Lumingon ako sa kanya. Malungkot ang kulay abo nitong mga mata, habang nakatitig sa akin. Muli kong tinuon ang atensyon ko sa pagkain. Napatawad na kita Dom. May hihilingin lang sana ako sayo, kung maaari ay sana matutunan mong mahalin si Leia. Mabait si Leia, sweet, masarap kasama at higit sa lahat maalaga. Huwag mo sana siya paiyakin, sasaktan at lalakoan. Alaala sa pagiging magkaibigan natin. Maasahan ba kita Dom? Turan ko at sabay tingin sa kanya. Nakita ko naman ang pagtiim ng panga niya. Maasahan ba kita Dom? Muling saad ko, I'll try. Maikling sambit nito. Can I hug you for the last time? Hindi pa ako sumasagot, nang bigla niya akong yakapin ng mahigpit. Agad akong kinabahan, baka kasi makita siya ni Elias at makita kami nila Tita Althea nakakahiya. Ano na lang ang iisipin ni Leia, kapag nakita niya kami sa lagay na ito? Dom, pwede ba bitawan mo ako, nakakahiya baka makita tayo. Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang may magsalita. Distansya o disgrasya, matigas na turan ng isang boses. Kaya agad ko naman siya tinulak papalayo sa akin, gamit ang isang kamay ko. Kaunting hiya naman brother-in-law. Nariyan ang asawa mo. Respeto sa kapatid ko. At utang na loob layuan mo na ang girlfriend ko. Seryosong saad ni Elias. Dahil kung hindi ikaw ang lulumpuhin ko. And I warn you brother-in-law, huwag na huwag mo lalakoan si Leia kung ayaw mong bumagsak sa sementeryo. Dagdag pa nito at hinhila ako sa braso. Mabilis na hakbang ang ginawa niya, kaya kulang na lang ay makipagpat-entero ako sa kanya. Ang haba kasi ng bias ng lalaking ito, ang isang hakbang ko sa kanya, ay 3 hakbang na. Mabilis kami nakarating sa garahe, at pinagbuksan ako ng pinto. Buti na lang at hindi namin kasama si Leo, kung hindi ay makikita ng batang yun, kung paano atakihin ng tupak ang magaling niyang tatay. Pagkapasok ko sa passenger seat, ay agad naman siya sumakay sa driver seat. What's that? Bakit nakayakap sa'yo ang lalaki na yun? Sigaw niya at namumula ang buong mukha nito. Kahit dim lang ang ilaw ng sasakyan niya, ay kita ko ang pamumula niya. Tinanggal niya ang necktie niya, at hinagis sa back seat. Tinanggal niya din ang ilang butones sa kanyang black polo long sleeve niya, at humarap sa akin. Please sweetie stay away from him. Asat niya sa akin at binuhay ang makina ng sasakyan. Mabilis niya ito minaneho palabas ng malaking gate. Saan tayo pupunta? At pwede ba wag masyadong seloso, yakap lang iyon, hindi ako mabubuntis. Pabirong saad ko, paano ba naman kasi nagbabahay kubo na naman ang kilay niya, dahil sa pagkakakunat nito. Hindi naman siya sumagot, kaya tumingin ako sa mukha niya, seryoso lang ito nagmamaneho, habang ang mata ay nakatuon sa daan. Dama po ang mata ko sa manipis nitong labi. Tikom lang ang bibig nito, sunod naman ako napatingin sa ilong nito. Grabe talaga ang lalaking ito. Napaka-perpekto ng pagkakagawa. Wala kang makikitang kapintasan sa mukha nito, ang gwapo. Ang ilong nitong perpekto ang pagkakahulma.
Ang kulay tanso nitong mata. Muli akong napatitig sa nakatikom niyang labi, para akong inaakit na halikan ito. Bakit para yatang nagiging manyok na rin ako, walang hiyang lalaking ito, nakakahawa ang kamaniyakan. Stop the car. Biglang lumabas sa aking bibig. Nagtataka naman siyang lumingon sa akin. Why? Tanong nito at nagpatuloy sa pagmamaneho. I said stop the car. Are you deaf? Inis na turan ko. Kahit naguguluhan siya, ay tinabi niya sa daan ang sasakyan at huminto. What? Iritang tanong niya sa akin. Hindi ko siya sinagot, at biglang hinhila ang kwelyo ng polo niya, at siniil siya ng halik. Naramdaman ko ang pagguhit ng isang ngiti sa kanyang labi. Hinawakan niya ang likod ng ulo ko, at ginantihan ng isang mainit na halik. Yung soft lang na halik pero nakakaadik, alam mo yon. Yung kay Elias ko lang nararanasan ang ganitong halik. Nakakaadik talaga siya humalik. Mahinang tinig niya nang lumalim pa lalo ang halikan namin. Marahan niyang hinaplos ng mainit na palad niya ang likod ko. Dahil backless ang suot kong dress, mabilis niyang naibaba ang strap nito. Tumigil siya sa paghalik, at tumitig sa akin. You driving me crazy, sweetie. You make me even crazier, because of what you are doing to me. Anas nito at muli akong hinalikan sa labi. Marahan niyang hinaplos ang aking likod, patungo sa aking baywang. Abala kami sa paghahalikan, nang biglang may kumatok sa bintana ng sasakyan. Agad kaming naghiwalay at sabay tiningnan ang bintana, kung saan may kumakatok. May dalawang pulis sa labas, at pina-flashlightan ang bintana ng sasakyan, buti na lang ay heavy tinted glass ang bintana. Kahit may ilaw dito sa loob, ay hindi kami makikita mula sa labas ng sasakyan. Agad kong inayos ang dress ko at sumandal sa upuan, at yumuko at nagpanggap na natutulog. Nakita ko naman ang pagpindot ni Elias ng button. Rinig ko ang pagbaba ng salamin ng bintana. Good evening, officers. Bati niya sa dalawang pulis. Sir, pasensya na ho sa istorbo, ngunit bawal ho mag-park sa gilid ng highway na ito. Ani ng pulis. Ganon ba? I'm sorry, saad ni Elias. Dama po naman sa akin ang flashlight ng isang pulis. She's my wife. Inantok kasi kami pareho, kaya umidlip muna kami. Palusot ni Elias. Ganoon ba sir, pasensya na po kayo sa istorbo. Pero kailangan nyo na ho umalis, baka din kasi mapagtripan kayo ng mga adik rito. Saad ng pulis. Okay, thanks for the concern, officer. Saad niya at muling in-start ang engine ng kotse. Dahan-daang umusad ang sasakyan, at mariin akong napakagat sa pang-ibabang labi ko. Ano ba kasi Eka, bakit kasi naman naisipan mo ang bagay na iyon? Kastigo ko sa aking sarili. Naughty girl ha, natatawang saad nito. Ngumuso na lang ako at humalukip-kap. Napansin ko medyo malayo-layo na rin ang itinakbo ng sasakyan, saan ba kami pupunta? Medyo paakyat at paikot ang kalsadang binabaybay namin, anong lugar ba ito? Napansin ko nasa mataas na lugar kami, anong gagawin namin dito? Tumigil ang sasakyan, at mabilis siyang bumaba at naglakad paikot, at pinagbuksan ako ng pinto. Inilahad niya ang kamay niya, para alalayan ako. Pagkababa ko ay namangha ako sa aking nakita, nasa isang mataas na lugar nga kami. Kitang-kita ko mula rito sa kinalalagyan namin, ang ilaw na nagmumula sa syudad ng Maynila. Ang sarap panuurin ang mga ilaw mula sa syudad na iyon. Para itong mga bituin sa kalangitan na kumikinang. Ang presko rin ng hangin, huminga ako ng malalim at ninamnam ang malamig na hangin, na tumatama sa aking balat. Wow! Ang ganda naman dito, nakangiting saad ko. Did you like it? Ani nito. Yes, super. Lit ani ako. Sweetie, mahal na mahal kita. Nakangiti akong lumingon sa kanya. Mas mahal na mahal kita. Sambit ko. Nagulat ako nang bigla siyang lumuhad sa harapan ko. 3 taon ang ninakaw sa atin na pagkakataon, na dapat naging masaya tayong dalawa. 3 taon ako nangulila sa'yo, Anika, matagal ako nagdusa sa sakit na naidulot ko sa'yo. Halos ikamete ko ang araw-araw na hindi kita nakikita at nakakasama. Kaya nang muli tayong nagkita, labis ang aking tuwa. Muling nagkaroon ng liwanag ang madilim kong buhay. Kaya please Anika, be my woman again, be my queen, be my wife, be my forever. And be my last breath.
Pakiramdam ko hihimatayin ako nang wala sa oras, dahil sa mga pinagsasabi ni Elias. Nangingilid na rin ang luha ko sa aking mga mata, may iyak pa yata ako. Mula sa bulsa ng slacks na pantalon niya, ay kinuha niya mula roon ang isang pulang box. Binuksan niya sa harapan ko ito, kumikinang ang bato nito sa gitna. Mula pa ito sa lola ng lola ko, na pinamana pa kay mommy. Ngayon sayo naman ito ipapasa, Anika. Please accept my heart, can you be my last breath? Nakita ko ang pagtutubig ng mata niya, sumangot din ito na halatang nagpipigil ng luha. Elias, noong unang araw pa lang kitang nakita, ikaw na ang lalaking nagpapalakas ng tibok ng puso ko. Ikaw ang lalaking nagparamdam ng tinding kaba sa aking dibdib. Kahit malakas ang saltik mo, ay hindi ko mapigilan ang sarili ko na hindi ka mahalin. Lalo na yung mga panahong lugmok ako sa pagkamatay ni nanay, ginagawa mo ang lahat para mapasaya lang ako. Kahit pinahirapan kita ay nagtiya-tiyaga ka pa rin sa akin. Noong mga panahong wala kang malay, doon ko napagtanto na hindi ko pala kaya na wala ka. Kaya wala akong karapatan mag-inarte, dahil mahal na mahal kita, Elias, sapat na ang paghihirap mo, at kaya mo magsakripisyo sa pag-iibigan natin, para sa taong pamilya mo. Doon palang 100 points ka na sa akin. Yes na yes. Handa na akong ibigay ang sarili ko ng buong buo sa'yo. Saad ko at inilahad ang kamay ko sa harapan niya. Kinuha niya ang singsing sa maliit na box, at sinuot sa akin. Nanganginig pa ang kamay nito, habang sinusuot sa aking daliri ang singsing. Thank you, sweetie. Hindi ka magsisisi na ako ang pinili mo. Mahal na mahal kita. Saad nito at siniil ako ng halik sa aking labi. Ay, iba ang ngiti. Ano, nadiligan ka ba, kaya ganiyang ka makabungis-ngis riyan? Ani ni Ella, nasa opisina ko kasi siya, hindi ko alam kung bakit naririto itong makulat kong kapatid. Masamang tingin ang binigay ko sa kanya. Ikaw, Ella, ha? Ang bibig mo para kang si Kuya Elias mo, ang tabal ng dila. Inis na saad ko. Ito naman si Ate Eka, kanina pa kasi kita napapansin mula sa bahay. Ay panay ang ngiti mo, ang laki ng pagkakabungis-ngis mo. My God, ganyan ba kapag in love, minsan nababaliw, madalas napuproning. Aniya. Wow, makabaliw ka riyan, parang hindi ka na in love noon. Umiyak ka pa nga eh. Pang-asar ko sa kanya, alam ko naman kasi na minahal niya talaga si Finex. At least ako ay isang basong luha lang ang nasayang sa akin. E ikaw isang drum yata, dahil gabi-gabi ngumangawa ka. Marteng saad nito. Yeah, I admit. Umiyak ako noon pero look at me now, masaya sa piling ni Elias at ni Leo. Mayabang naturan ko. Unlike you, hindi masaya. Pang-asar ko sa kanya. Look at me now, masaya sa feeling ni Elias at Leo. Panggagaya niya sa aking sinabi. Sino may sabing hindi ako masaya? Fine. Wala man akong love life, at least diba no more stress. No boyfriend. No problem. Patuloy ko sa sasabihin niya. Mali, no boyfriend, no heartbreak. Litanya nito at nangalumbaba. O bakit ganyan ang mukha mo? Tanong ko sa kanya, dahil sumimangot ito. Wala lang, kainis kasi itong si Finex, ayaw ako tantanan. Mantakin mo, dinala niya ako sa isang isla para isahan. Ang luko lang no, tapos ngayon hindi na siya nagpaparamdam. Inisihan, bakit anong ginawa niya sa'yo sa islang iyon? Puno ng curiosity na tanong ko. Natahimik naman siya at hindi sumagot, bigla tuloy ako naghinala. Apektado ka pa rin ba sa kanya? Mahal mo pa ba siya? Saad ko. Over my beautiful gorgeous body. Kahit nga pechay ko hindi kinikilig sa kanya, tapos maaapektuhan pa ako sa bugok na yon. Iritang saad nito. Deny pa, halata naman may gusto pa siya doon kay Finex. Ikaw nga Ella, umamin nga sa akin, ibinigay mo na ba ang sarili mo sa lalaking iyon? Bakit habol ng habol sa'yo iyon? Anong klaseng tanong yan, hindi ko pa sinusuko ang ano ko sa kanya. At isa pa, tingnan mo naman ang itsura nun, halatang may lahi. My God! Mukhang Dax pa ang isang iyon, baka maverak pa ang kabibi ko doon. Baka pati anus ko mapunit pag nagkataon, eyo. Kinikilabutan ako. Napamaang na lang ako sa mga salitang lumabas sa bibig ni Ella. Anong nangyari sa kapatid kong ito, lumala yata ang bibig.
Nahawa na siya siguro kay girly magsalita, masyadong vulgar. Ikaw bakit para kang syunga nakangiti riyan? Tanong niya sa akin, ngumiti naman ako at tinaas ang kaliwang kamay ko. Oh my God, nag-propose na sa'yo si Kuya Elias. Magiging ganap ka ng Mrs. Anika Diaz Falcon, bagay na bagay sa'yo ang apelyido ni Kuya Elias. Tili nito at nagtatalon pa sa tuwa na parang bata. Hindi halatang masaya siya, para kasing siya pa ang pakakasalan. Sabay na kami umuwi ni Ella sa mansion. Dito na ulit ako umuwi. Dahil okay naman na si Elias. Biyernes ngayon at na kay Elias si Leo. Nasa kwarto ako ngayon at nagsusuklay ng buhok, dahil naligo ako pagkarating ko. Tumunog ang cellphone ko, nakita ko si Mia ang tumatawag. Hello me, saad ko. Ma'am, si Leo po nilalagnat. What? Bulalas ko. Bakit, anong nangyari? Halos sigawan ko na si Mia sa kabilang linya. Kasi po ma'am, kumain po sila ni Sir Elias ng ice cream kanina. Medyo naparami, kaya inuubulin po siya ngayon. Kahit si Sir po ay sumama ang pakiramdam. Napatampol ako sa aking noo. Ilang beses ko na sinabihan ang lalaking iyon, na huwag pa kakainin ng ice cream si Leo. Papunta na ako riyan. Saad ko at pinatay ang cellphone. Dinala ko ang gamot ni Leo para sa lagnat at sa ubo. Inihatid ako ni Randy sa mansion nila Elias. Wala ngayon sila Tito Dylan at Tita Althea, dahil umuwi ang mga ito sa Bicol. Hindi kasi nila maiwan ang negosyo nila roon. Pinagbuksan naman ako ni Mia ng gate. Tuloy-tuloy ako pumasok sa mansion, at agad umakyat sa kwarto ni Elias. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang naglalarong si Leo, tumatalon ito sa kama. Akala ko ba ay may lagnat ito? Leo, where's your daddy? Lumingon naman siya sa akin at tumalon sa kama. Mommy, you're here na po. Masiglang wika nito, at tumalon sa kama pababa, at yamakap sa aking baywang. Where's your daddy? Tanong ko muli. Akala ko ba may lagnat ka? Ani ko at hinaplos ang kanyang noo. Yes po mommy, but I'm okay now. Sambit ng bata. Tumunog ang cellphone ko, kaya sinagot ko ito. Where are you mister? Wika ko. Here in my playroom, pumunta ka rito. Saad nito sa kabilang linya. Playroom. Seriously, naglalaro pa siya sa tanda niyang iyon. Sige na po ma'am Eka, babantayan ko si Leo. Ani ni Mia. Lumabas naman ako ng kwarto. Habang naglalakad ako sa hallway, ay tinawagan ko si Elias, sinagot naman niya ito kaagad. Saan ba yung playroom mo? Seriously Elias, naglalaro ka pa? Anang ko at tumawa ng mahina. Dumretso ka lang sa hallway, at lumiko sa kanan at makikita mo ang pulang pinto, pumasok ka. Faster sweetie, I'm waiting and I'm bored. Sambit nito sa malanding boses. Bigla tuloy ako kinilabutan, hindi ko alam kung bakit. Naglakad naman ako at nakita ko nga ang isang kulay pulang pinto. Agad ko ipinihit ang Sir Adora, at dahan-dahan tinulak papasok. Dim na kulay pulang ilaw ang sumalubong sa akin, at lamig ng hangin mula sa aircon. Pumasok ako sa loob at sinirado ko ang pinto. Elias, tawag ko sa kanya, pero walang sumasagot. Nasaan ba ang lalaking iyon? Naglalakad ako sa loob, may nakita naman ako na isang malaking kama. Naglalakad ako papalapit sa kama, nang may biglang may yamakap sa aking bewang. Ang tagal mo, aniya sa malamyos na boses. Bigla ako kinilabutan sa paraan ng pagsasalita niya. Bakit ganito ang ilaw ng kwartong ito? Tanong ko. Relax sweetie, sambit niya at hinawi ang buhok ko, patungo sa kabilang side ng leeg ko. Naramdaman ko ang marahang pagdampi ng labi niya sa aking batok. Nagtaasan ang lahat ng balahibo ko. Mukhang naisahan ako ng lalaking ito. Marahan niyang pinagapang ang malambot niyang labi sa aking batok, patungo sa aking leeg. Hindi ko mapigilan hindi mapapikit, dahil sa ginagawa niya. Hiniharap niya ako sa kanya, at biglang tinulak sa malapad na kama, paigang bumagsak ako doon. Hinimas ko naman ang sapin ng kama, parang satin ang tila nito. Nabigla ako sa sunod niyang ginawa, nag-umpisa na siyang magtanggal ng suot niyang t-shirt, sinunod niya naman ang pag-unbuckle ng sinturon niya. Ilang beses ako napapalunok ng laway. Hindi pa kami kinakasal, pero nauuna na ang honeymoon. O God, napakurap-kurap ako ng aking mata, at pigil ang paghinga. Kahit hindi gaano kaliwanag ang ilaw sa loob,
ay kita ko ang nagyayabang nitong abs. Kahit na aksidente ang loko, ay hindi man lang nabawasan ang kakisigan ng katawan nito. Mahinang mura ko, nang tuluyan niya habarin ang pantalon niya, agad naman ako napatikip ng matagamit ang palad ko. May naka-boxer na lang, kaya nakagat ko ang pang-ibabang labi ko. Ramdam ko ang paghawak niya sa aking dalawang paa. Pero nagulat ako sa kanyang ginawa, dahil kinadinahan lang naman niya ang magkabilang paa ko. Elias, what's the meaning of this? Tanong ko at napalunok. Habang paatras na papalayo sa kanya, dahil mahaba ang kadena, ay malaya naman ako nakakakilos. Natigil naman ako sa pag-atres, nang tumama na ang likod ko sa headboard ng kama. Gumapang siya sa kama papalapit sa akin, at hinawakan ang magkabilang pulsohan ko. Nilagyan niya din ng kadena ang magkabilang pulso ko. Are you a sadist? Kabadong saad ko. No. Kung ganun bakit mo ako kinadina? Nangangatog ang tuhod ko sa kaba. Don't worry, I won't hurt you, sweetie. Trust me. Malambing na sabi nito, at biglang pinunit ang suot kong dress. Sa mga oras na ito parang gusto ko sipain ang lalaking ito. Anong isusuot ko mamaya? Baka, hindi ko natuloy ang sasabihin ko, dahil siniil niya na ako ng isang nag-aalab na halik. Tumigil siya sa paghalik at tumitig sa akin. Ang mapupungay nitong mga mata, ay puno ng pagmamahal, habang nakatitig sa akin. I love you, Annika. Sabi nito at dinampyan ako ng masuyong halik ang aking leeg. Bakit ba ang sexy pakinggan, kapag binibigkas niya ang pangalan ko, pakiramdam ko ay inaakit ako. Napapikit ako nang dumampi ang labi niya sa aking dibdib. Maingat niya ako inihiga sa kama. Bigla akong ginapang ng hiya, dahil pinagmasdan niya ang kabuuan ng katawan ko. Tanging bra at panty na lang ang natitirang saplot sa aking katawan. Ano ba, wag mo nga ako titigan ng ganyan, feeling ko tuloy matutunaw ako nang wala sa oras. Saad ko sa aking isipan. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko, at umiwas ng tingin sa kanya. Don't bite your lips. Wika nito at muli akong hinalikan.